A blessed Thursday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay narito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily devotion online. Today is June 25. At tayo ay magpapatuloy ng ating gawain sa umagang ito. Wait ko lang po yung aking anak para i-share yung ating live. Kumusta po ang inyong araw? I hope na everyone is feeling well. Medyo ang panahon po nag-iiba-iba, no? Medyo makulimlim, tapos biglang aaraw. Ayan. So, mag-ingat tayo sa ganitong panahon. Ayan, palagi po uminom ng water. Ayan. So, muli, no? Tayo ay narito sa ating gawain sa umagang ito. At tulad ng dati, bago tayo magpatuloy sa ating gawain, tayo po muna ay umuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa iyong pagkakataon na pinagkakaloob sa amin araw-araw, sa panibagong kalakasan na taglay namin, sa napakagandang umaga na ito, nakaloob mo sa amin, at patuloy namin hinihiling ang iyong presensya, Panginoon, sa gawain sa umagang ito. Ikaw po nawa ang patuloy na gumabay sa amin, magbukas ng aming puso, ng aming isip, upang ang lahat ng aming mapagbubulay-bulayan, Panginoon, na iyong banal na salita ay tumanim sa aming puso't isipan at patuloy na makita sa aming pamumuhay. Ikaw po nawa, Panginoon, ang palaging gumabay sa amin. At patuloy, Panginoon, na magkaloob sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan, physical, lalo't higit spiritual. Patuloy po namin hinihiling ang iyong paghaplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, mga pagkakasakit. Patuloy mo po nawa silang haplusin, pagalingin, at pagkalooban, Panginoon, ng kagamutan, kalakasan, Panginoon, at katagumpayan sa mga pagsubok na ito. Samahan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito, na ikaw po nawa, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na gumabay sa lahat ng kanilang mga lakbayin at desisyon sa buhay. At Ama, lagi mo pong linisin ang aming puso't isipan at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang araw po ulit, no, sa ating lahat. At nandito tayo ngayon, no, sa ating bonus phase nitong ating topic, no, na Seeking God, na Leadership in Action. Ayan. So, dito sa ating bonus phase journey, yan, since we have successfully completed na yung ating day 25 na Leadership in Action series, we are now entering dito sa ating refining and multiplication stage. Ayan, so ngayon, no, since patapos na tayo dito sa ating serye. Nasa day 26 na tayo, no? So, itong day 26, ito yung simula ng ating pag-apply ng lahat ng natutunan natin sa ating isang malawak, no, na konteksto, ang pagiging isang multiplier. Ayan. So, dito sa ating pinamagatan, sa ating day 26, no, na series, na ang pamagat ay The Multiplier Mindset, o ang paghubog ng susunod na leader. Basahin natin yung ating Bible verse na ating pagbabatayan, at ito ay matatagpuan natin sa 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 2. Ayan, 2 Timothy chapter 2, verse 2.
At babasahin ko po sa King James Tagalog Version. Ito po yung sinasabi. Ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Ayan. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Sa loob ng 25 na araw, itong mga nakalipas na 25 days, or 25 topics, natutunan natin yung pag-chart ng course at pag-align ng ating vision. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin mo sa vision na ito? Ang isang addition leader ay gumagawa ng trabaho, ang isang multiplier naman o multiplier leader ay gumagawa ng mga leader. So yung addition leader na tinatawag ay ito yung na-accomplish niya, yung mga projects na gagawa. Pero yung multiplier leader, ito yung gumagawa ng mga leader, So hindi lang niya basta sasagawa yung mga proyekto. Syempre, meron siyang mga natuturuan o naititrain para dito. So, ang pinaka malinaw na halimbawa nito, ay si Apostol Pablo, sa kanyang pagtuturo kay Timoteo. Yan. Hindi lang inutusan ni Apostol Pablo si Timoteo na magtrabaho. Kinailangan niya ito na sanayin, at pinagkatiwala sa kanya ang responsibility na mamuno sa paraang makadiyos, sa godly way. Nakita ni Apostol Pablo sa multiplier, na ito. Nakita niya itong spiritual legacy na ito, alam ni Pablo na hindi siya mananatili dito sa mundong to, hindi siya panghabang buhay. Kaya ginawa niya si Timoteo na hindi lang tagasunod, kundi isang leader na handa rin mag-multiply ng iba. Ayan. So gaya ng aking ina, kaya ni Mami dito sa naikwento ko nga sa inyo about sa amin sa church bulletin o yung church bulletin project namin. Nagsimula ito sa idea ni Mami na anak, marunong ka naman mag-layout, marunong kang gumawa sa computer, marunong kang mag-print, gumawa tayo ng church bulletin. Ganun yung niya sa akin noon. At ngayon, may kakayahan na naipasa na yung vision sa akin. At meron na rin akong mga tao na kasama. Dati si Mami at saka ako, may mga nagsasubmit lang kay Mami, binabasa niya, ini-edit. Pero ngayon, marami na kaming kasama dito sa church publication, meron representative sa bawat congregation, at yung pag-revive ng church bulletin ay hindi lang basta pag-post ng impormasyon. Ito ay pag-multiply ng mensahe sa pamumuno na pinagkatiwala ng Panginoong Diyos. Dapat hindi tayo tumigil. Dapat patuloy tayong mag-multiply. Dapat patuloy tayong maghanap ng mga tapat na tao, faithful person na dapat nating turuan at tulungan din sila na mag-lead gaya ng paghubog ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ayan. So napakagandang paalala sa atin dito sa ating day 26, na itong kahalagahan, itong pagiging multiplier. So yung ating in action challenge sa umagang ito, tatawagin natin the Timothy audit. Ayan, yung action natin, maghanap tayo ng isang tao sa ating paligid, sa church, sa opisina, sa pamilya, na meron siyang potential na maging leader.
wag lang nating utusan, no? Maglaan tayo ng oras para i-mentor sila. Tanungin sila, anong tingin mo, no? Mga ganyan. Anong tingin mo? Anong maaari nating gawin, o paano pa natin mas maaayos to o mapapaganda yung vision. So ipakita natin sa kanila yung godly way ng paglilingkod na nakita natin, no, sa ating mga mentors. Ayan. So napakagandang paalala sa atin sa umagang ito. Muli, a blessed morning sa bawat isa sa atin. Tomorrow yung ating last day ng ating series nitong Leadership in Action. And tomorrow din, no, i-reveal ko kung ano yung susunod nating topic. Ayan. So napakagandang napagtuunan natin ng ating pag-aaral dito sa magtatapos na, no, na buwan. Napakabilis, no? July na tayo, no? Magpapasukan na yung sa school ng aking anak. Ayan. So muli, a blessed morning po sa ating lahat. At bago tayo magtapos dito sa ating maikling devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, para maisip namin, Panginoon, na tulungan ang mga nakikita namin, Panginoon, ng mga kabataan o mga pinagkatiwala mo, Panginoon, na aming pamunuan para turuan sila na someday mag-lead, Panginoon, in a godly way. Bigyan mo kami ng kakayahan, Panginoon, na patuloy na magturo, mag-multiply, Panginoon, upang ang lahat, Panginoon, ng aming gagawin ay patuloy na mag-align sa vision na sinet mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat po nawa ng aming gagawin ay laging naaayon sa iyong kagustuhan. At Ama, lagi mo po nawang linisin ang aming puso't isipan at gawin kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. And see you tomorrow sa ating pagtatapos nitong ating Leadership in Action, charting the course, aligning the vision. Ayan, hindi ko pa nakalimutan. Ayan, maraming salamat. To God be all the glory. Take care. God bless.